Hello, magandang hapon sa inyo lahat, mga kababayan ko. So, ito no, ah may survey na naman as of April 21, mga ilang days na rin no. Ito SWS naman, Pulse Asia yung una sa mga senador to. Tingnan nga natin. Top 1, Bongo, Erwin Tulfo. Lakas talaga ni Erwin Tulfo, no? Lito Lapid. 3. Tito Soto. Tabla silang dalawa ni Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Bong Revilla, Camille Villar. Uy, wala na si Philip Salvador. Pero ano pa rin si Willie, kumakapit pa rin Benher Abalos. Sa akin, ang susunod na mawala sana dito, yung mga list si Lito Lapid. Yan, Lito Lapid. Manny Pacquiao, Bong Revilla. Ito munang tatlo. Then kapag nawala na tong tatlo, pipili ulit tayo na gusto natin mawala. Manny Pacquiao, ano ba yun? Manny Pacquiao. Hindi, alam mo sa totoo lang, yung gusto ko bago naman. Kaya lang kung may aalisin ako dito, alisin nyo na muna to si Manny Pacquiao. Hindi, ito, list ko to, no? Kung gusto nyo naman si Manny Pacquiao, edi iboto nyo. Wala naman sa problema. Wala naman to eh. Anak ng patola to. Manny Pacquiao, Bong Revilla. Bato pwede din alisin, no? Alam mo ang problem, kung ang pag-uusapan natin ay ito sarili kong pananaw ha. Bahala kayo kung anong pananaw nyo. Kaya medyo alinlangan ako dito kay okay naman to, Bam Aquino at Kiko Pangilinan, mga matatalino naman ito eh. Pero ang ayoko kasi dito, may agenda itong mga to eh. Yun ang ayoko. Alam mo kung bakit ayoko ng katulad nila Bongo, nila Bato de la Rosa. Yung may mga pinapanigan kasi itong mga to eh. Halimbawa, pagka talagang, kaya mas maganda, puro independent ang manalo. Kasi pag sila Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Bongo, sino pa ba yung nandyan na, hindi ko nakilala yung iba eh, kung may, si Manny Pacquiao. Kasi ang nangyayari, puro away na lang eh. Silipan na lang ang mangyayari. Halimbawa, ang nakaupo, kalaban nila Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Buong termino niyan, ang gagawin na lang niyan, manilip na lang ng manilip. Ganon din ito, let's say, kung ang magiging presidente naman ay dilaw uli, tapos ang may iwang senador na naman ay sila Bato de la Rosa, Bongo, ganon din ang gagawin nila. Yung wala nang, yung mismong goal nila na paunlarin ang Pilipinas, hindi na magagampanan eh. Ang gagawin na lang nitong mga to, mga manilip na lang ng manilip kung ano yung mali. 'Di ba? Well, wala namang problema doon. Pero kasi ang nangyayari, nagiging yun na yung priority eh. Totoo naman yun, pabor din naman ako na silipin ang mali. Kahit ako ginagawa ko yan eh. Pero yung pag-upo mo doon bilang senador, kasi hindi naman yun ang primary na trabaho mo eh. Yung manilip ng mali ng nakaupo, kasama naman yun. Kaya lang, ang priority mo doon, yung para sa tao. 'Di ba? Hindi yung kauupo mo pa lang doon eh, alam mo yun? Lalong gumugulo ang Pilipinas, hindi tayo umuusad kasi kung, let's say, si Marcos na nakaupo, mortal enemy ng dilaw yan eh. Pag pumasok na naman yung dilaw niyan, puro, na naman ni Marcos. Pag ang dilaw naman na nakaupo, sila Bongo naman yung yung senador, sisilip na naman yan dun sa Kaya kung ako talaga ang masusunod, halos lahat ito, mga na to eh, may pinapanigan ito lahat eh. Pero kung ito lang ang magiging choice ngayon, aalisin ko muna yung mga bobo.
Well, akin yun, ano? Pero kayo, nasa sa inyo pa rin naman eh. Kung feeling yung pag-asa ng bayan yung iboboto nyo, nasa sa inyo pa rin. Di ba? Wala eh. Yung criteria kasi ng Pinoy, ang babaw eh. Di ba? Pero wala akong pinopromote dito ha. Ang inaano ko lang, yung mga gusto ko lang matanggal muna. Paunti-unti tayo. Pero dapat hindi lang dito nagtatapos yung ano eh. Alam mo nangyari? Kaya yung, di ba, nag-discuss tayo ng survey dati. Kaya ayoko kasi na may survey. Let's say, ito lang ang lumabas sa survey, ano? Ang mangyayari, ito lang talagang pamimilian ng mga tao. Yan lang. Eh, malay natin may iba pang tumatakbo, di ba? 60 plus yata yung tumatakbo or ano. Basta madami. Tapos ito lang ang lalabas, ito lang pagpipilian ng tao. Kaya ako talaga dapat pagbawal na itong mga survey na to eh. Hindi, or mag-survey man sila, para lang siguro yan sa pang ano, mga diskarte ng, pero wag na sabihin sa mga Pinoy. Kasi, malakas ang impluensya ng survey eh. Paano yung mga, ano yung mga talagang tatakbo na talagang karapat dapat na hindi natin kilala. Hindi na natin makikilala yun eh. Yung mga yon. To. Ano pa ba yung next video? Ito naman. Ano ba to? Ang fake news! Kabataan, eto, kabataan party list. Eto, ayan. Yan, ang dapat sa kabataan party list. Ang sinabi ni Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Kayo, Sos Leo. Maraming salamat sa pagpunit ng aming mga proyekto. Para po sa atensyon ng lahat, para sa kapakanan ng ang kabataan. kabataan party list Salamat sa iyo. Huwag nyo i-post yan! na ang nagawa. Huwag nyo si Kuya i-post yan, mga Salamat, binibigyan nyo. salamat. Bibigyan nyo lang ito ng pagkakataon nitong mga walang kwenta na to sa lipunan. Ng libreng TikTok! Huwag! Gawa po ng kabataang party list yung libreng edukasyon, libreng kolehiyo, at yung sinasabi po ni Kuya, Walis na rin na! kaugnay sa mga No permit! NDA. Matagal na lang inalas iha. Lahat kayo pwede kayo mag-exam. Kung ipopost Kahit niyo po walang ito, permit. isang tunay, genuine youth Mag-aaral representation yung kayo ng kabataan sa mabuti! Kongreso. Maraming Mag-aaral kayo salamat mabuti! po. Maraming salamat! Umalis ka na sa harap Dahil ko! sa ganun, walang respeto sa pakikipag-usap sa mga Kaya lang kayo kabataan. nagkakaroon ng respeto sa mga kabataan at mga magulang na kinuha yung mga kabataan ng mga anak nila. Ha? Tumayos ka sa harap Ganyan ko! po, ganyan na walang respeto, mas natutunan ng kabataan. Alam mo, ano eh, no? Hati yung opinion ko dito. Alam ko kung saan nanggagaling si Kuya eh. Yung nakapula. At the same time naman, ito mga kayo naman kasi, pagka ganyan, dapat iniiwan nyo na yan. 'Di ba? Iisang boto lang yan eh. Let's say, kasi, with all due respect, no, ayoko nang mag-red tagging. Pero, wag tayo magtanga-tangahan na sometimes, hindi mo na kasi alam minsan yung mga party list na yan. Baka mamaya eh, mga ano yan eh. Sometimes parang totoo din yung sinasabi ni Kuya eh. 'Di ba may mga ganyang party list na tingnan nga natin yung kabataan party list kung ano kabataan party list. Ano ba ito? Ay, oo, ano to eh. Hindi naman sa pag-ano. Yan. Makakaliwa to eh. Hindi ko talaga masisisi si Kuya. Now, wala namang problema kung ang sinasabi nila na ang layunin nila ay libreng edukasyon o gano'n. Pero sometimes hindi eh. Ang ginagawa lang nitong mga to, ako, maybe, hindi naman ako gano'n ka-active sa politics, ano, pero ayon sa panonood ko ng TV, educate me kung mali ang pagkakarinig ko. Lagi ko nakikita ito sa lansangan, itong mga to. Yung rally ng rally, 'di ba? 'Di ba mga tropa ni Renato Reyes 'yan?
Nasaan na nga pala si Renato Reyes? Parang hindi ko na nakikita. Ayokong mag-red tagging pero obviously, yan 'di ba mga ano yan? Tropa yan nila sa Toro Ocampo, nila Franz Castro. Naalala nyo yung nagre-recruit sila ng mga bata na dinadala sa bundok? 'Di ba? Hindi naman sa ayoko talagang mag kasi hindi ko naman talaga alam. Pero sa nakikita ko kasi, yung mga kabataan na yan, lalo na yung UP, no? Parang ang dating kasi sa akin training grounds ng mga ng mga NPA eh. Meron kasi akong kaklase nung high school. Matalino 'yon. Ang target nitong mga 'to yung mga matatalino eh. May classmate ako nung high school. Hindi naman siya valedictorian, pero talaga matalino siya. Pangalawa yata isa sa valedictorian yung talagang then nung nag-college na kami, umuwi pa ako ng probinsya nung nag-college ako, syempre pag bakasyon. Pagkabalik ko, nag-aral kasi siya sa PUP eh. PUP ba or UP or something like that. Iba na siya magsalita. Yung parang talagang, alam mo, katipunero na siya magsalita. Then, nalaman ko sa nanay ko, yung kaklase mong si Ganire, nawala na lang daw, nawala. Akala ko naman na salvage or yung pala namundok. 'Di ba? Ang taas ng pangarap nung yung nanay niya kasi, parang, hindi naman mahirap, no? Meron namang may palaisdaan naman. Pero hindi naman sobrang yaman din. 'Di ba? Yun ang yun ang nabalitaan parang namundok na pala. When you say namundok, alam niyo na yung ibig sabihin nun. Sa totoo lang, no? Nag-iingat ako na sasabihin baka kasi maakusahan ako na red tagging, pero parang ganun na rin tutunguhan eh. 'Di ba may documentaries niyan, yung mga babae na bata na dinadala sa bundok. Tapos minsan nung ni-raid ng mga sundalo yung bundok, ang daming condom doon. Ginagamit sila ng mga commander nila na alam mo yon, men. Naakala nila parang bini-brainwash itong mga ito na nasa kanila yung pakikibaka, yung mga ganon. Nakakahinayang din yung kahihinat na ng mga mamumundok na lang or ganito ang gagawin na, 'di ba? Hindi ko naman ano ba talaga, layunin ba talaga nila diyan ipagtanggol ang karapatan ng mga kabataan or magrally ng magrally. 'Di ba? Ito, yung pala to, alam na yung mga ganitong mga simbol, yung mga ganyan. Ito kilala ko to eh. Si si Raul Manuel. To? Ay nako. Tingnan nga natin si yung mga katropa nitong si Raul Manuel. Ano spelling niya? Filipino aktivista to eh. Yan eh. Hindi kayo boto nyo patong mga ganito. Ayan kabataan nire-recruit. 'Di ba? Nakulong na nga yung Franz Castro na yun eh. Na tropa nito. Sana ba yun? Natin ha. Wag na tayo maglokohan na convicted na yung Franz Castro na yun eh. Ayun guilty sila. Inatulang guilty sa kasong child abuse ng isang korte sa Tagum City sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro
at dating Bayan Muna Congressman Sator Ocampo. Batay sa desisyon ng Regional Trial Court Branch 2 sa Tagum City, napatunayang lumabag sa Section 10A ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act sina Ocampo, Castro at 11 pa nilang kapwa-akusado. Inatulan silang makulong ng mula 4 hanggang 6 na taon at pinagbabayad ng 20,000 pesos na civil indemnity at moral damage. Gusto ko yung yung paano sila nahuli. Nahuli ito dati kasi nga nagdadala sila ng bata sa bundok na ang palusot nila ito. Inireklamo ng human trafficking at child abuse sina ACT Party List Representative Franz Castro, dating Bayan Muna Representative Sator Ocampo at 17 iba pa. Yan ay matapos umano nilang sagipin ang mga lumad na ikinandado umano ng Alamara Paramilitary Group sa isang community center sa Davao del Norte. Pagdating sa checkpoint sa bayan ng Talaingod, hinarang sila ng militar at pulis. Ayon sa mga pulis, walang naipakitang dokumento na may permiso ng mga magulang na ibiyahe ang mga estudyante na pawang mga menor de edad. Giit ni Ocampo sa 14 na menor de edad na kasama nila, kalahati doon ang may parental consent. Kalahati lang. Ocampo sa Prosecutor's Office ng Tagum City, kinundena naman ng grupong karapatan ang pag-aresto kina Ocampo. Diba? Tulong-tulong sila niyan. Kaya yung mga kabataan party list na yan, hindi, kayo pa rin, ito sarili ko po itong pananaw. Kung gusto nyong hindi na makapag-recruit itong mga to, huwag nyo iboto. Pero kung naniniwala kayo doon sa cause niyan, edi bahala kayo. Diba? Next tayo. Masalimuot ito itong usapin na ganito Pero pagka magsasabi ka, papasok ka sa red tagging, wag naman tayong tanga. Doon din naman patutunguhan yun. Yung mga ganyang, mga front lang naman kasi yan talaga ng ng left di ba? Yung mga party list na ganyan. Lalo na pagka mga ganyan. Tapos lagi nakaganyan. Di ba? Anyway, patuloy tayo, Patuloy tayo sa ating usapan. Dito naman tayo. Ano to issue na to? Pinaigting ng LTO ang paghuli sa mga isnaberong taxi driver. Higit 100 tsuper ang agad na sampulan at natikitan. Nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Natsyempohan ng mga tauhan ng LTO ang taxi driver na yan na ibinaba ang kanyang pasahero sa terminal ng bus sa Quezon City. Napag-alamang kinontrata pala ng driver ang pasahero sa halip na gamitin ang kanyang metro. Galing pang Santa Mesa, Maynila ang pasaherong si Rowena at sasakay sana ng bus papuntang Masbate. Kwento niya, nagmamadali na raw siyang makasakay kaya kinagat na niya ang alok ng driver na 300 piso papuntang Cubao. Hindi niya po binuksan yung metro Sabi wag na mag-metro. Nakuha ko na po siya dun sa labas. Tapos sabi niya po, sabi ko, ibuksan mo na lang kuya yung metro. Sabi niya, wag na, 300 na lang daw. Giit naman ng driver, ang pasahero niya umano anong kontrata sa kanya. Diyos ko naman, itatanggi niya pa, huling-huli ka na. Tapos 250 lang po binayad sa akin. Sa tusin, tama lang to sa metro. Kaso hindi lang nagbaba ng metro. 250 lang po binayad sa akin. Walang taxi gumagawi doon. Tapos taghintay pa akong tagal ko. Hindi, nagpapalusot ka na Talaga nangontrata ka. Kaya naghintay ka ng matagal o hindi. Ang usapin dito, nangontrata ka ba o hindi? Hindi ka naman irereklamo niyang pasahero mo kung hindi ka nangontrata. Ginagawa naman tayong taka ni kuya. Base sa investigasyon ng LTO, may isa pang nakabimbing reklamo laban sa driver. Oh, Sa pangunguntara. may record ka pala na na before papalusot ka pa Alam niyo minsan, kaya nawawala na ng ganang sumakay sa inyo at mas tinatangkilik na yung sa app, yung Grab. Kasi naman kayo, kuya, lalo na pagka-Christmas, mga halimaw yung mga yan. Nung nagtatrabaho pa ako sa Manila noon,
Yung wala ka ng masakyan at nagmamadali ka. Di ba? Lalo kang aabusuhin ng mga yan. Kaya dun sa Grab, at least, kahit pa sabihin mong mas mahal yung Grab, no? At least doon, makikita mo na agad yung babayaran mo bago ka pa sumakay eh. Nakalagay doon yung charge mo. Halimbawa, ang patutunguhan mo ay magme-mega mall ka from SM North. Makikita mo na agad doon yung charge mo eh. Hindi ka na masusurprise. Itong mga to, let's say, ibaba ka ng ibababa niya yung metro niya. Sometimes yung mga yan, idadaan ka pa pagka alam na hindi ka maalam dun sa daan. Idadaan ka pa niyan kung saan-saan pasikot-sikot pa. Madagdagan lang yung niya, yung sa metro niya. Tapos minsan pag matraffic dun sa iiling-iling pa yan. Plus 50. Gaganon pa yan. Nako. Wala, ganun talaga ang buhay. Kung talagang ganun lang ang pamasahe sa inyo, ganun talaga. Kailangan mandaya, 'di ba? Ngayon, kung ay kakatwiran nyo, wala na kasi kaming kikitain, dilipat ng ibang trabaho. Ganun talaga eh. Ba't mo pagtsatsagaan ng pagiging taxi driver? Kung kulang yung kita dyan, di ba? Wala, ganun talaga eh. Dilipat tayo ng ibang trabaho. Next video. Ano pa to? Ano ba yung ibang... Ito, ano to? Rudy Baldwin may tugon sa mga kritiko niya. Gustong ipahula sa kanya ang winning combination sa loto. Ibinahagi ni Rudy Baldwin ang kanyang tugon sa mga kritiko niya na kini-question ang kanyang kakayahan na manghula. Ilang beses na kasing nakatanggap ng hamon si Rudy na kung talagang may kakaibang talento siya na mahulaan ang mga mangyayari sa hinaharap ay dapat alam niya na rin na lalabas na kombinasyon sa loto. Ngunit nilinaw ni Rudy na kung mayroon siyang ganong kakayahan ay hindi niya ito ibabahagi sa publiko at siya mismo ang tataya para sa sarili niya. The way siya magsalita, ibig sabihin may balak ka talaga. Kung totoo man ito, no? 'Di ba? Kung totoo man ito. Kasi parang kaya medyo alanganin ako dito kasi si Rudy Baldwin nang huhula talaga ng loto number yan. Ayan o. 'Di ba? Nang huhula siya. So parang napaka-ironic naman na nasabihin na hindi niya mahuhulaan. Ayan nga o. Sa loto, ito na inaantay ninyo. Okay. Ibibigay ko sa inyo yung combination number. Okay? Pero hindi ito hindi ito naka-format. Gumawa lang po ako ng sarili kong format. Linawin ko lang sa lahat Yung mga nagsasabi dyan na kung alam mo kung anong lalabas sa loto, di sana tinayaan mo na, hindi ko po alam. Okay? O ano sense nitong maglalabas ka ng combination number? Kung hindi mo alam, parang tanga din kasi, no? Parang at the same time naglalatag na siya ng dahilan niya. Ano silbi nito? Ito po yan. Kung alam ko kung anong lalabas na loto number sa valid, sinabi niya naman pala talaga. ako na lang po sanang tumaya. Bakit ko pa po ibibigay sa inyo? Di ba? Pero anong purpose nito? Anong purpose nitong pagbigay ng ng loto na yan? Useless din. Magsasabi ka ng number. Combination ng 642. 341100779. Ano yun? Ang format. Yung format ko is 40, 10, 37, 17, 8, and 9. O ano naman ang niyan? Ano naman ang papel niya kung hindi naman yan yung tatama? Kahit ako kaya kong gawin yan eh. Parang tanga lang, di ba? Magbibigay siya ng number pero hindi siya sigurado kung tatama. Para saan pa ito? Literal talaga na panghuhula? Ganun ba yon? Hindi ko na kukuha yung tangang logic nito eh. Hindi kayo nakukuha nyo ba?
magbibigay siya ng number na ganyan, pero sinasabi niya naman, hindi naman daw siya sigurado kung tatama, dahil kung tatama daw yan, siya na daw ang magtataya. O ano pang ano nito, para may panoorin sa'yo? Para may abangan sa'yo? Di ba, men? Ibig sabihin, kahit ako, kaya ko palang gawin yan. O, magbibigay ako ng number dito, 42, 12, 28, 15, 7, at 2. Baka mamaya mas tumama pa yung mga binigay ko eh. Wala to. Ay, ginagago lang tayo nito ni Ma'am Rudy Balduin. Hindi niya daw alam pero ano, di ba? Parang tanga lang. Anyway, move on tayo. Ito naman mga kandidato daw na nabigyan ng show cause order. Sino-sino itong mga to? Umabot na sa halos 150 ang bilang ng mga show cause order na inilabas ng Commission on Elections laban sa mga kandidatong lumabag umano sa mga patakaran ngayong halalan. Kasama na rito ang tumatakbong alkalde at vice-alkalde ng Bulalakaw Oriental, Mindoro na sina Edna Cantos Villas at Ernilo Villas. Pinagpapaliwanag sila ng Committee kontra bigay sa mga nakuhang larawan na mag-asawa na namimigay umano ng 2,000 piso sa kanilang kampanya sa barangay poblasyon noong March 27. Sa totoo lang naman, normal yan eh. Yung mamimigay na ganyan. Sa totoo lang, nagtatanga-tangahan na lang yung iba. Kahit nga dito sa amin eh, kada eleksyon may ganyan eh. Pero maganda rin ito na may nasusumbong talaga, ano? 28 at April 2. Kaya lang ito, alam mo kung bakit bibihira lang ang nahuhulihan ng ganito? Kasi both party ginagawa yan eh. Siyempre pag kasinumbong mo yung kalaban mo, susumbong ka rin ng kalaban mo. Same kayo na mapapahamak. 'Di ba? Sinasabing mga benepisyaryo sa isang programa ng DSWD ang nakatanggap ng pera. Giit ng komite, ipinagbabawal ito kahit na kwalipikado ang mga individual sa programa ng gobyerno dahil panahon ngayon ng kampanya. Pinagpapaliwanag din ng komisyon. Yan hindi naman sa kanilang pera na to sasabihin nila galing sa kanila. Si Nueva Ecija 4th District Representative Emerson Pascual dahil nangako umano siya ng tulong pinansyal sa mga kadistrito sa isang talumpati. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, importante ang show cause orders para masagot ng mga kumakandidato. Wait. Ano sabi niya? Ano sabi dito sa isa? Dahil panahon ngayon ng kampanya. Pinagpapaliwanag din ng komisyon si Nueva Ecija 4th District Representative Emerson Pascual dahil nangako umano siya ng tulong pinansyal sa mga kadistrito sa isang talumpati. Sabi ni yung pangako, di ba ginagawa naman talaga ng politiko yon? I don't think na vote buying yon. Yung let's say, nangako ako pag ako'y nanalo, mabibigyan ng puhunan ang mga kababayan natin gusto magnegosyo. Hindi naman vote buying yun eh. Maliban na lang kung bayaran kita ngayon, ito, puhunan nyo sa negosyo, ito yung pera, boto nyo ko. Diba? Feeling ko hindi naman vote buying yun kung mangangako ka. Lahat naman ng politiko, di ba, nangangako? COMELEC Chairman George Erwin Garcia, importante ang show cause orders para masagot ng mga kumakandidato ang alegasyon laban sa kanila. Pero importante, nag-act ang COMELEC. Kasi kung makikita niyo po kasi yung mga nakalagay na video at saka yung pictures, siyempre ikaw din mismo, pag hindi naman po kami kumilos, sisisihin kami ng sambayanan. Ganong may mga nakitang Oo nga naman. May nakitang mayroong mga pangregalo na ganyan. So siyempre, kung yan nga ay nangyari sa panahon ng kampanyahan, hindi papasok talaga yan sa issue ng vote buying. May 3 araw ang mga kandidato para sagutin ang show cause order. Samantala, may buong line-up ng mga kandidato na tumatakbo sa Aklan at Bohol na nakaharap sa disqualification cases dahil umano sa vote buying at pag-abuso sa paggamit ng state resources. Hindi pa po natin nakikita yung kabuuan ng mga akusasyon or aligasyon. Ano yan eh, for me normal na yan eh, tuwing election eh. Yung vote buying. Culture na natin yan eh. Ngayon, malas lang nila kung makukuhanan sila na ebidensya. And therefore, yan ay kaagad natin na iraraffle sa isang division.
Pag hindi sumagot ang isang respondent sa isang petisyon, mawe-waiver yon. Waiver yung karapatan niya na i-debunk o kaya i-question o kaya protektahan ang kanyang sarili. And therefore, magdidesisyon ng COMELEC Division base sa kung ano yung nasa records ng kaso. Nitong Miyerkules din, inilunsad na ng COMELEC ang kanilang polling precinct finder online kung saan maagang mahahanap ng mga boto. Next video. Parang wala nga akong ganang bumoto ngayon eh. Ano mo sila, Willie Rebillame eh. Sinong boboto kay Willie Rebillame? Comment naman kayo mahiya. Hindi, gusto kong marinig. Bakit yung iboboto si Willie Rebillame? Tsaka si Philip Salvador. Huwag naman kamaya, karapatan nyo naman yan eh. Di ba? Hindi naman inaalis sa inyo yon. Gusto ko lang marinig, baka hindi ko lang talaga naiintindihan. Baka may maganda naman yung dahilan nyo, bakit nyo sila iboboto, di ba? Comment nyo sa baba. Next, at last video, ano to? Sa itsura pa lang nito, mukha naman luloko eh. Luma na yan, drama na yan, tay. May CCTV ako, sir. Pati nakakaw mo, sir. Sir, may CCTV ako. Ha? Ano ba nangyari dyan? Inampas ka? Kinagat ka? Hindi niya alam kung paano ilulusot niya. Tulungan ko lang, gago. Galing ng drama eh, no? Anong date na oras natin? 006. Hoy! Yan, ako sa akin. Alam niya, mutos yan. Hindi aalis yan hanggat di nyo bibigyan ng pera. Mga tao talaga eh, no? Ang dami talaga manluloko sa Pilipinas, no? Hindi na naubos-ubos. Biro mo yan, no? Tinan mo. Bullshit. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.